Hello mga amigo, mga amiga. Andito na naman ako. Ito ay bibigay ko sa inyo ngayon, no? Papayag ko sa inyo ngayon. Kamusta mga gwapa, mga gwapo, migo, miga? Ito na naman ako. Ayun, nag-react yung Holy Spirit ko. Ito ay bibigay ko. Binigay ko na to dati. Nasa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Babasahin ko lamang, nasa 1 ako. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa iglesia ng Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Salamat muna ako. Salamat po, Panginoon, at sa aking Holy Spirit na nagbigay nitong mensahe ngayon. Salamat muna sa kanila. Salamat po. Ito, basahin ko na ang paghukom. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwin na dahil sa inyong mga kapatid, matuwid na gawain namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng Iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at ng mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y aariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon. Walang hanggang pagkawalay at sa Panginoon. Kapahamakan at walang pagkawalay sa Panginoon at sa kanyang kaluwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang mga parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na may maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tapos na po yung 1. Nasa naman ako ngayon? Nasa 2 Thessalonica 2. Tungkol naman, ang title nito ay Ang Suwail. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o payag o kaya'y sulat na galing sa amin. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o payag o kaya'y sulat na galing sa amin. Huwag na tayo maniniwala. Tandaan natin, maniwala, hula o sulat. Tandaan natin yan, hula o sulat galing sa kanila. Huwag kayong padadaya kanino man. Nag-react yung Holy Spirit ko doon. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik
kailangan pa may huling paghimagsik. Tandaan natin yan, may huling paghimagsik pa bago dumating ang Panginoon laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Ang itinaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. So, tandaan natin yan. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at nananatiling gayon hanggang di naalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag ng taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at makalilinlang na tanda at kababalagan, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at iniibig ang katotohanan sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinapabayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Amen. Diba? Ang ganda ng slogan nito. Ang ganda ng paliwanag dito. Kaya tandaan natin yung mga nakasulat dito. Upo muna yung tapos magpakilala siya ang Diyos. Tandaan natin yung lahat. Dating dala ng sulat, hulat, pahayag, sulat, galing sa Panginoon, pero hindi totoo. Huwag tayong maniniwala hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsiko. Kaya tandaan natin itong mga binigay sa atin ng Panginoon mula sa kasulatan, dahil ito ang mga palatandaan na binigay ng Panginoon. At pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga. Suwail na taglay ang kapangyarihan. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan, tanda ng kababalaghan at gamit na panghamak mga taong maililigtas sana. Paano tayo maliligtas kung hindi tayo magbalik loob sa Panginoon? Hindi natin tinatanggap ang Panginoon. Wala. Kawawa tayo pag hindi natin tinanggap ang Panginoon. Malilinlang ang ating mga espiritu ng espiritong may kamalian. May espiritong kamalian, may espiritong kabutihan. Kaya tandaan natin yan. Isa sa isip natin to at hindi natin to kalimutan dapat. Upang magpusan ang lahat pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Hindi kasi tumanggap sa katotohanan, kaya nalinglang ng espiritu ng kamalian. Diba? Tuloy lang ako na hinirang upang iligtas. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwing na dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya ako upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at sa inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinapahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuturo namin sa inyo, maging salita o sa sulat. Sa sulat o sa salita, tatagan natin ang ating mga sarili. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong
maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Nasa 3 na ako. Amen. Nasa 3 na ako. Ipanalangin ninyo kami. Yung Holy Spirit ko dito. Ipanalangin ninyo kami. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idadalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ay, naku po. Malangkot na balita to dahil hindi lahat daw ay hindi naniniwala sa Diyos. Meron nga ganun, no? Tapat ang Panginoong bibigyan niya kayo ng lakas at iniligtas sa dyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Amen. Ito, natapos na ang 3. Ito pa sa 3. Ito mga gawain naman to. Ito sa dapat maghanap buhay, mga kapatid. Iuutos namin sa inyo. Nasa 6 na po to. Ng 3 Thessalonica na 6. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami naririyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin pinabayaran. Nagpapagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginagawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigit namin ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Nag-react yung spirit ko dito sa dito sa 11. Binabanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Yung doon sa 11. Ito nag-react yung Holy Spirit ko. Tuloy lang po. Mga kapatid, huwag kayong mag-aasawa sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyong siyang ituturing na kaaway, sa halip pangaralan ninyo bilang kapatid. Tingnan mo, mayroon pangala dito. Dapat pangaralan, hindi natin siya ipapahiya upang siya'y hindi mapahiya. Sino mang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin, sulat na ito upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway. Huwag nating ituturing na kaaway. Sa halip, pangaralan. Pangaralan na nga lamang para hindi naman siya kawawa naman pag hindi na pangaralan. Hindi siya makasama sa pagliligtas, no? Nasa na ako, tuloy lang. 16. Ang Panginoon na bukal sa kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyo lahat ang Panginoon. Sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumasa inyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. Ayun, natapos na po ang aking pagbabasa para sa inyong lahat, sa ating lahat, at ito'y minuto sa akin at ito'y binigay sa akin ng aking Holy Spirit. Kung kayo naniniwala, yung nag-react yung Holy Spirit ko, kung kayo naniniwala, at kung hindi naman, nasa sa inyo pa rin ng desisyon. Salamat sa Panginoon at sa aking Holy Spirit.
Nung sinabi ko yun, alam mo, nag-react yung spirit ko. 2 beses nag-react siya. Salamat kung kayo naniniwala sa ulitin. Tandaan natin, huwag natin ipahiya ang ating kapwa. Pangaralan na lamang siya. Ito mo, yung mga tamad, dapat, anong gagawin natin sa mga tamad? Turuan na lang. Huwag daw pakainin. Turuan na lang, di ba? Turuan para magkaroon ng magpanimulang trabaho o kung ano man. Tandaan natin yung dito sa tungkol sa suwain. Pagdating ng may sulat na dadating, may mga himala. Kaya tandaan natin, kapag marami kaya ngayong lumabas na mga kung ano-anong lumalabas, mga gawa ng AI, kaya dapat tayong mag-iingat. Huwag tayong basta-basta maniwala dahil ang salita ng Panginoon ang ating paniwalaan, hindi yung basta-basta kung ano nakikita natin sa kasi maraming fake talaga ngayon. Mapipeke tayong lahat. Kawawa talaga tayo. Kailangan manindigan, maging matatag sa titiwala sa Panginoon, ang ating katapatan at totoo sa Panginoon para hindi tayo basta-basta malinlang, matinag. Hindi tayo basta-basta malinlang, matinag, o matukso, o magamit ng diablo na kalaban ng Panginoon. Kasi nga, napakadami ngayong pandinin lang. Hindi na natin halos maano yan kasi sobra-sobra ang dami. Grabe ang gawain ng diablo. Paspasan nga, Kaya dapat paspasan nun yung pangangaral ng mga ito. Pangangaral ay ipaalala sa mga taong bayan, sa ating kapwa na sa pagdating ng Panginoon, ito ang mga mangyayari, yung nasa tungkol sa suwain. Nag-react yung Holy Spirit ko doon sa pagdating ng Panginoon, tandaan natin yung mga pagdating ng Panginoon, tapos may magpakilalang siya ang Diyos, uupo doon sa trono, uupo siya, pagka may ganun, huwag tayong basta-basta malinlang. Tandaan natin, alam nang nabinigay sa akin yung Panginoon, alam na kung ano. Nag-comment ako doon sa isang pinapakinggan ko, ang Antikristo ay nasa Jerusalem. Hindi ko alam saan yung anong lugar yan ngayong Jerusalem, pero nandoon daw ang Antikristo sa Jerusalem. Kaya mag-ingat tayo dahil baka malinlang tayong lahat. Huwag naman, sana. Kaya patatagin natin ang ating relasyon sa Panginoon dahil yan ang importante, patatagin natin upang tayo maligtas. At huwag tayong mag-alala pagka kasi merong pinakita sa akin ng Panginoon, kaya huwag tayong mabahala kasi lalagyan, lalo na yung mayroong mga salot na darating. Pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, anuhan niya tayo, haharangan niya yung mga salot para hindi tayo madamay. Haharangan niya yun, lalagyan niya ng koral. Yung pinakita niya sa akin, angel, tapos merong mga bakod, koral kasi sa Bisaya, koral, bakod yun sa Tagalog. Lalagyan niya ng bakod, kaya huwag tayong mag-alala kasi alam naman, ang Panginoon hindi masama, puro kabutihan ang inaano niya sa atin. Importante sa Panginoon ang buhay ng tao, tayong mga tao. Kaya nga, tingnan mo si Abraham, yung anak niya, inaalay. Sinubukan niya lang si Abraham, kaya inalay niya talaga dahil nga ganon din siya katapat sa Panginoon. Sinubukan si Abraham dun sa anak niya. Ilan yung anak niya? Dalawa ba? Isa. Tapos yung isa inalay niya doon, dinala sa ibabaw ng bundok at inalay niya doon. Tapos action na ng di ba? Ganyan ang pagsubok ng Panginoon. Kung gaano ka masunurin sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta, dapat matinag, maging matatag tayo sa paniwala sa Panginoon. Kaya ang ating mga panalangin lagi-lagi at taos puso tayong magbalik loob sa Panginoon para hindi tayo basta-basta
Tingnan mo yung suwail o pag dumating yung suwail, yun tandaan natin yun. Basahin niyo po ang Tesalonica para lagi natin tong maalala. Pag bago dumating ang suwail, hindi kasi pupuksain pa yan ng Panginoon bago kaya dapat tayo nag-react yung Holy Spirit po 3 beses. Kaya dapat tandaan talaga natin to mga nakasulat dito. Isa-isip natin i-ano natin yung mga nakasulat dito. Tingnan mo ang paglitaw ng suwail ang paglitaw ng suwail ang itinalaga na walang katapusang kaparusahan walang katapusang kaparusahan yun ang ita talaga pag lumitaw na yung suwail pag lumitaw kaya tandaan natin to lagi. Kakalabanin niya ang lahat ng sumasamba sa Diyos. Lahat ng sumasamba sa Diyos. Sinasamba ng tao at ipinalagay na banal. Lahat ng sinasamba ng tao at ipinalagay na banal. Yung paglitaw ng suwail. Tayo tandaan natin. Tapos, pag malaki niya yung sarili niya, niya dito, nakalagay, pinalagay na banal, itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na, kaya dapat talaga mag-ano tayo. Baka may maging katulad ko ipalabas nila, wag naman po. Kaya tandaan natin, kasi kaya nilang gumawa lalo na ngayon, kaya nilang gumawa ng katulad natin, i-clone nila tayo, tapos yun tandaan talaga natin. Salamat po sa inyong mga nakikinig, kung kayo nakikinig, yung hindi naman nakapakinig nito nakapakinig na ulitin natin, basahin natin ulit at isaulo dahil ito yung tungkol sa pagdating ng suwail nasa Tesalonica 2. Sa isip natin to lagi para hindi tayo basta-basta matinag o malinlang o magamit ng diablo at lagi din natin yung ipanalangin sa Panginoon hindi tayo basta-basta tulungan niya tayo at lagi niya tayong iligtas. Kaya huwag tayong mag-alala pag nananalig tayo sa Panginoon, lalagyan niya ng harang, lalo na yung mga kung ano man yung mga dumating na mga sakuna o kalamidad o kaya mga virus man yan o pag nananalig tayo sa Panginoon, lalagyan niya talaga ng haharangan niya yung mga basta nananalig tayo sa Panginoon, haharangan niya ang mga yun para hindi tayo madamay. Kung tayo naniniwala sa Panginoon, kung totoo tayo, kung hindi naman wala akong magagawa, wala tayong magagawa, talagang tayo. At tandaan natin, basahin natin to at isaulo, lalo na tong sa pagdating ng Panginoon, ng suwail, pag lumitaw na yun, walang katapusang kaparusahan na ang ibibigay dun, sunod-sunod na yun. Nag-react ang Spirit ko. Salamat sa inyo kung kayo nakikinig sa ulitin. Thank you, Father God, at saka sa aking Holy Spirit. Salamat po at sa mga taong nakikinig ngayon at sa hindi pa nakikinig. Sana pakinggan nyo na to. Kung napakinggan nyo na to dati, maigi. Kung hindi naman wala na akong magawa. Salamat po. Huwag tayo makalimot manalangin. God bless everyone. Para sa lahat. Tulungan tayong ipahayag ang salita ng Diyos dahil ito ang gusto ng Panginoon, ipahayag, ipamalita ito sa lahat para tayo ma-aware. Yun lang, mga gwapa.